We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Energy kita sa buong aga mga puso. Good morning, good morning, good morning. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. Hi Zen, may aga. O, Mrs. Sasa, kabalo ka na magluto? Of course, Adrian. Good morning mga kapuso. Adlaw kita sang Webes, January 11, 2024. Hibaloon tanang nagapangunang mga balita sa Western Visayas. Ako si Zen Kilantang Sasa. Live diri sa GMA Iloilo Station. Practice Ako naman si Eden Prietos, live na live ikan diri sa GMA Bacol Station this morning. Dala sa gapo namo na madalag ko nga mga balita at impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bawod local news matter. Tutok na kayari ng pinakaulihing nga mga balita sa bilog nga Western Visayas. O nag-arangkada na mga puso ginpatigayin kahapon sang hapon ang investigasyon sang Senado sa malapnagon nga power outage sa Panay Island sang nagligan niya semana. Ini mga kapuso ang ginpangunahan sang Committee on Energy nga ginapamunuan ni Senator Raffy Tulfo. Gintalakay sa mga senador ang isyu sa kuryente bangod sang pag-antos sang 4 kaadlaw sang mga residente. Nagtambong sa Senate hearing ang mga representante sa Department of Energy, ERC o Energy Regulatory Commission, NGCP o National Grid Corporation of the Philippines. Tagdumlahan sa power plants, tiglawas sa distribution utilities kag pila ka local chief executive sa Western Visayas. Pila lang sa nagguwas investigasyon, amo nga wala nagabayad sang local tax ang NGCP kag agtuman kadako nga dividendo sini. Nagtuhaw man ang suwestyon sang pag-review sa prangkisa sang NGCP. Sa iya statement sa investigasyon, nagpabutsyag si Mayor Jerry Trianyas sang pagkadismaya sa power blackout. Nagpahayag naman si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga dapat mapadasig na ang pagpatapos sa submarine cable nga nagakonekta sa Cebu, Negros, Panay Grid. Samtang patigayuno naman ang separado nga investigasyon sa power outage sang Kamara Subo nga adlaw. Sa Iloilo City, nagpasarman sang resolusyon ng Iloilo City Council sa pagsuporta sa hinyo nga pag-amend kapag repeal sa prangkisa sang NGCP. We do not deserve this. No one deserves this. Find someone who is guilty and hold them accountable and let them pay. If we don't address these matters, Mr. Chairman, the blackout will happen again. We have suffered 3.8 billion pesos damage. That is loss of load translated to economic loss. Masobra sa 6 billion pesos nga kapyerdihan sa ekonomiya nga gintugas ng lapnagon nga power outage nga nag-igo sa Panay kag naeksperyensyahan man sa Guimaras kag pila ka lugar sa Negros Occidental. Sa Senate inquiry kahapon ginpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Trianyas nga naglabot sa 2 billion pesos ang ginabulubanta nga halit sang power outage sa ekonomiya sang syudad. Antes sini nagpagwa ang alkalde sang estimate nga nagalabot ang kahalitan sang pagkadula sang supply sang kuryente sa 500 million pesos kada adlaw. Sa probinsya sang Iloilo, malapit 3.8 billion pesos ang na-record nga kapyerdihan. Ini ang base sa datos nga nakuha sang Iloilo Provincial Planning and Development Office gikan sa 3 ka power distribution utilities sa probinsya halin Enero 2 tubtob 5. Samtang sa probinsya sang Capiz, base naman sa report nga ginsumiter sang Provincial Planning and Development Office sa sangguniang panalawigan, naglabot sa 552 million pesos ang kapyerdihan sa ekonomiya sang probinsya sang pagkadula sang supply sang kuryente. Bao sa pagkadako-dako mga puso kapin 1.1 kilo sang suspected shabu nga nagabalor sang 7.9 million pesos ang nakompeskar sa mga elemento sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 kag mga units sang Iloilo City Police Office sa operasyon nga ginkasa pasado na 9 kagabi sa barangay Malipayong Delgado, Iloilo City proper. Aresado naman sa Sunday Erwin Giliargan alias Erwin, 28 anyos, sang barangay Baldosa, La Paz, Kim Haina alias Pirot.
40 anyos ng barangay Ingore, La Paz. Na-recover sa kapulisan ng 4 ka mga dalagong plastic sachets, lakip ng baybasa item. 19 kamagagmay nga plastic sachets, 14 ka not-tied plastic nga lunsay, nagaunod sang suspected shabu, 80,000 pesos sa baybas money, kag salakyan niya ginagamit bilang service vehicle sa mga suspect. Ginapatihan nga ang illegal nga droga ang plano nga ibaligya sa palabuton nga dinagyang festival sa syudad ng Iloilo. Isa ka motorcycle rider nakuhaan sang video nga ginlampusan sa makapila ka beses ang driver sang isa ka sa pick-up sa diversion road sa Iloilo City. Si John Sala nakatutok. Ay! Oh my God! Makitaan sa video ngayon ang pagpugok sang trapiko sa bahin sang diversion road sa syudad sang Iloilo. Sang kinali lang nga may isa ka motorcycle rider nga may bit-bit nga baseball bat ang nagbukas ang puwertahan sa isa ka pickup. Natabong insidente 6:30 Lunes sang gabi. Golpeada lang sini nga ginlampusan sang makapila ka beses ang driver sang nasambit nga pickup. After sa incident no, gintapagal ni sa aton nga ISER sang first aid kag ginala ini sa isa ka private hospital diri sa area sang Molo. Ginaligar nga ang mga sakay sang pick-up ang mga engineers gikan sa DPWH Iloilo City District Engineering Office. Sunod sa Banduryo Police, ligom dulong pa sila sa gihapon kung sino ang motorcycle rider. Bangod nakasuksok ini sang helmet kag madasi nga nagpalagyo matapos ang insidente. Hindi man matumod pa sa kapulisan kung road rage kid man ang natabo. Wala maka-identify considering ang driver nga to or ang aggressor naka-helmet kag naka-jacket. So nabudlayan siya mag-identify sang itsura or ang identity niya. Samtang nagapadayon pang investigasyon sa otoridad. Nga basi may mga netizens kita nga mismo naka-witness or nakakuha sang plate number or nakakilala sang lone motorcycle rider nga nagpanglampos sa isa ka government employee diri sa syudad sang Iloilo. John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition. Kang Ilono, samtang sa Negros Occidental, 17 anyos nga dalagita, bao ginapahay ginimuslan kag brutal pa nga ginpatay sa Cadiz. Nakatutok Aileen Pedreso. Wala sang panapton kag wala na sang kabuhi isang masapwan ng 17 anyos nga babayi sa katubuhan sa barangay Magsaysay sa Cadiz City. Base sa investigasyon sang kapulisan, brutal nga ginpatay ang dalagita nga nakaangkon sa mga pilas sa lawas. Based sa aton nga medical report, may pila siya sa iyang liog, ma'am. Tapos ang iyang left ear ginuha. And then ang mga tudlo niya ginpangutod-utod. Ginatudlo sospek ang amay sang iyang padrasto kag ginakabig lolo sini nga si Federico Delfin Jr. 62 anyos. Ginpanginwala sini nga ginhimuslan ang ginakabig apo apang ginpahayag sini suno sa kapulisan nga nadula ini sa kaugalingon sang ginhimo ang krimen. Ginahambal sa amon na wala gid siya, ma'am, sa iya pamisaron sang ginobra niya tong krimen. Nagwa sa resulta sang mediko legal nga magluwas sa ginpatay, ginhimuslan sang sospek ang dalaga. Tigayon nga nadakpan ng sospek sa Kamangkalan City paagi sa koordinasyon sang kapulisan. Preso na ang sospek kag magapagatubang sang kaso nga rape with homicide. Aileen Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition. Mga kapuso, liwat nyo naman nga ma-enjoy ang manaming nga panahon subong adlaw sa halos bugos nga Western Visayas. Sa piyak sini, posible sa gihapon ang mahina tudtog kasarangan nga pag-ulan sa pila ka lugar ilabi na gid karon sa hapon base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Suno sa pag-asa, ulan nga tugas ang easterlies o kun indi gani mga local thunderstorm ang lauman subong adlaw sa Visayas kag iban pa nga bahin sang pungsod. Hangin amihan naman ang nagaluntad sa northern kag central Luzon, samtang shear line naman sa Quezon Province kag Bicol Region. Mga instrumento nga gamiton sa mga tribo nga mapasakop sa Sadsad sa Kalibo Ati-Atihan Festival 2024 ginbendisyonan na. Samtang kapulisan sa Boracay handa na sa pagbantay sa hiwaton nga ati-atihan sa isla. Inang gintutukan ni Tess Ordalas.
Lastado na ang mga ipatuman nga protocols para sa tuigan nga Ati-Atihan Festival sa Isla Sang Boracay nga hiwaton sa Enero 13 tubtob 14, 2024. Lakip diring pagdumili sa pagdala sang botelya sa parade areas. Dumilian man ang pagsuksok sa ngididesente nga mga costumes, paglaptas ang basura kag pagpanigarilyo sa isla. Ang mga wala nag-intra sa parada kinahanglan nga magdistansya sang 5 metros. Ginsereduhan na umpisa Enero 9 tubtob 6 ang aga sa Enero 13 ang pila ka mga dalan sa Boracay. May total road closure man nga ipatuman sa ibang gabahin sang isla sa Enero 13 tubtob 14. Ginapreparahan na sang kapulisan ang posible pagdagsa sa mga turista nga magalantaw sa kahiwatan. Ginaban na 2,000 ka mga turista ang ginalauman nga magpadulong sa isla suno sa kapulisan. I would like to also tap the attention of the EOD, sir, the maritime, other law enforcement agencies, sir, for us to come up with a more comprehensive security plan. Samtang isa kamisa ang ginhiwat sa Cathedral Parish of St. John kung saan nagtipo ng mga tribo nga magapasakop sa sadsad at Ati-Atihan. Ang mga lyre, drums, sa ibang mga instrumento nga gamiton sa pagtukar ang ginbindisyon na. Sa Enero 19, hiwato ng street dancing. Kasi Enero 20 naman ang sadsad sa Ati-Atihan nga pasakupan sang 35 tanan ka mga tribo. Ang pinaka-tatak talaga na panata yung pagsasadsad sa daan habang umiindak sa tunog ng tambol at mga lira or drums and lyres. At ganoon rin po ang pagdudungi sa mukha ng uling, paglalagay ng pinta sa mukha. At mayroon din tayong tinatawag na palapak or paapak kay Senior Santo Niño sa simbahan na pinaniniwala ang nagpapagaling ng mga sakit. Kag sa Biyernes, January 12, alas 7 sang gabi sa ABL Sports Complex, ubdantasan ni Andrea Torres sa Groco Racino, kaupod si Kapuso host Martin Javier nga mangin kabahin sa Coronation Night sang binibini ng Kalibo at Ati-Atihan 2024. Sa January 18 naman, 8 p.m. sa Pastrana Park ang Kapuso Fiesta, magkabanding sang fans ni Black Rider cast Ruru Madrid kag John Lucas. Kaupod ang asawa ko cast sa Eliza Lopez kag Joem Bascon. Tess Ordales para sa GMA Regional TV Early Edition. Tigaylo nga kasadya dala sang Christmas season. Kasubo ang naglikop sa kapin isa kagatos ka individual sa Bacolod City matapos ginlamon sang kalayo ang ilang mga puluyan sa sunog nga nagluntad sa Barangay 1 kag Barangay 29. Samtang yara sa evacuation centers, ang mga ini ang ginpangakuan sa financial assistance. Apang nalabutan lang sang Enero, ang pangako wala nagtupa. Ano bala ang natabo? Ini ang hibaloon ta sa Spotlight. Hi there mga puso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. Tutukan natin ang mga nagkarainlaing nga tikang sa Bacolod City LGU kag Department of Social Services Division sini agud mas mapadasig ang pagproseso sa paghatag financial assistance sa mga biktima sang kalamidad. Biktima sang sunog sa syudad. With us this morning is Ma'am Alma Agustilo, head sa aton DSSD. Hi Ma'am, good morning. Happy New Year. Ngayong aga, Happy New Year. Thank you for saying yes to this invitation. Nagapangusta ang mga biktima sang sunog sang tinalikdan nga tuig, December 2023. Saan umabot ang tabang sang LGU, Ma'am, para sa ila? So far, ang ilang assistance kina-process sa aton opisina and hopefully, before mag-end sang this January, makatag na ta sa ila sa ilang financial assistance. Ma'am Alma, let's put this on record. Delayed bala kita o kon nasulod man kita sa aton timetable in releasing these assistance? Nakasulod mo siya sa timetable, kaso lang, last December damo, be holidays, and ang processing is amo nakadasig bala, and damo mga payrolls nga gina-priority anay for our incentives sa aton nga job orders, ang aton nga mga empleyado sa gobyerno. Now let's talk about the process. Ano gid bala ang step-by-step nga proseso agud makaagom tabang gikan sa LGU? Validation na nagapalawig sini, I believe. Kinanglan tada sa ang certification from the barangay nila nga nasunugan and the certification from the Bureau of Fire. Then gina-interview na ang aton kag gina-validate, gina-assess anay sa aton social workers ang area kag ang mga beneficiaries or ang aton nga mga recipients ang mga nasunugan ta. And once nga na-clean list na kag na-validate na sa aton nga social workers nga assigned dira, i-interview na sila and i-process na sa dason ang ilang mga financial assistance diri sa city.
Ma'am Alma, the key word here is nasunugan. How do we deal kung wala ID, papeles, kang iban pa nga importante nga dokumento, ti syempre naabo sa sunog? Sa IDs, ang barangay, kung may ara sila barangay nga ID, gina-honored na sa aton nga city, basta government issued ID lang. For those nga may ara COMELEC ID, pwede man sila kakuha sa COMELEC ng certification nga may ID sila kay magamit man na nila. Kay pumuluyo man sa Bacolod City. For those nga hindi taga Bacolod nga mga renter lang and sharers, pwede gid sila kakuha sa ilang COMELEC ID para nga ma-identified nga ilan sila naka-person. Kag official and government issued ID siya. Ma'am, usually anong ginapahangop naton sa mga nahalitan? Ang protocol malawigan eh. So, sa mga nahalitan or sa mga nasunugan naton nga mga pumuluyo ta, ang ahensya sang gobyerno, si DSSD, wala man nagapadugay sang inyo nga assistance. Only then, ginahulat ta lang, may proseso kitang ginasunod para nga hindi man tabala siling ma-question sang aton nga sa COA or sa government procedures naton. For those who do not understand the process, wala bala kita sa ginatawag petty cash o kundi gani cash advance, palulos sa aton mga biktima mentras nagahulat kita. Wala taga allowed for petty cash kag wala kami di allowed for cash advance. Kay kung may cash advance kami, mas madasig pa gid na siya tani. So ang aton ginahimo, ang go into process tagid sa usual or actual government proceedings naton. Now, how do we improve naman our services, especially valid ang komento nga tani padali-dalion man ang tabang response basically has to be timely. We see to it kay gina-ensure naton nga ang aton nga mga documents kag ang aton nga mga ginatagaan sang assistance are sila gid na. Kay balaan mo there are sometimes mga tawo man nga nagapakuno-kuno nga nalisdan or nasunugan or amuna. So if we are not going to validate them, may kung maglobo, magdako ang aton nga mga beneficiaries or ang aton nga mga recipient for that assistance. That is why nga may ara kita validation sa anay prior before ta hatag sa actual, and also gina-compare kag ginabunggo ta sa Bureau of Fire nga kung amo na siya or kung may calamities ang DRRMO, may ara na sila list of listaman sila nga na sila naapektuhan sila sang calamities. There you have it mga kapuso, tagpamuno sang aton DSSD sa Bacolod City Local Government Unit, Ma'am Alma Gustilo. Ma'am, thank you so much. God bless you. Good morning. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Mga puso, para naman sa isabling ng supply ng kuryente, renewable energy ginaduso sa Negros Occidental Provincial LGU. Nakatutok Aileen Pedreso. Bangod sa naeksperyensyahan nga malapnagon nga power outage sa isla sang Panay kag Guimaras ang tinalikdan nga simana. Isa ka energy roadmap ang paghimuon sang Negros Occidental Provincial Government. Kaupod ang isa ka universidad sa Bacolod City. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, tinutuyo sang nasambit nga roadmap nga masiguro ang bastante nga supply sang kuryente sa probinsya kag para iduso ang renewable energy. Learning from what happened in Panay, we'd also like to make sure that it will not happen here in Negros Occidental. Kaangot sini, isa ka power summit ang plano nga iorganisa sang probinsya kag Bacolod City Government. Kaupod ang mga local generator gikan sa geothermal, biomass, solar kag iban pa nga local power source sa probinsya. Suno kay Bacolod City Mayor Albi Benitez, nagpakigi-istorya ini kay Governor Lacson para sa nasambit nga power summit. Luyag sini nga tutukan ng local nga power source. Bangod suno kay Benitez, maka-generate sang kapin 700 megawatts ng kuryente ang probinsya na sarang magamit sa mga konsumidor. One of the reasons why we have this kind of disturbances or outages is because kung kisa ang power gahilin pa sa lain nga lugar. Wala pa sang pinang nga petsa sa hiwaton nga power summit.
Aileen Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition. Ginlubong na sa Martes ang 17 anyos nga solterito sa Putotan, Iloilo nga ginapatihan na patay bangod sa rabies matapos ginkagat sang ido. Mga 7 na kabulan ang nakaligad. Nagapadayon naman ang investigasyon sang Provincial Health Office kag Veterinary Office agud maathagan kung anong gintunaan sang kamatayon sang menor de edad. Nahibaloan nga nakuhaan na sang specimen sample ang pasyente agud ipaidalom sa rabies test agud mapatod kung na-infect gid man ini sang rabies. Sunod naman sa Provincial Veterinarian nga si Dr. Darrell Tabuada, posible nga wala sang koneksyon ang ginatudlo nga ido nga nakakagat sa pasyente bangod nagdugay pang ido sang 2 ka bulan. Paathag sang Iloilo Provincial Veterinarian. June siya ginkagat, tag October siya napatay ang ido. Basically, wala sang chance nga ang ido nga to nga ginatudlo nila nga biting animal makalatod sa rabies sa patient naton. Because within 14 days, kung makakagat man na siya o kung hindi, papatay din man na siya ang ito. So, more than 2 months na after some biting kad na napatay ang ito. So, basically, wala to siya sa pangkanan ang suspected na ito. Samtang pila naman ka mga mangunguma sa probinsya sa Negros Occidental nagapanghanda na sa posible epekto sang El Nino sa ila pananom. Nakatutok Aileen Pedreso. Samtang nagapadulong ang dry season, nagapanghanda na ang pila ka mga mangunguma diri sa Bago City sa Negros Occidental sa posibleng epekto sa El Nino. Bangod kalabanan sa ila ang nakaeksperyensya na nga magkalalaya ang mga tanom nga mga humay sa tiunsang malawig nga tig-ilinit. Nagapangaman ang mga ini nga hindi matamaan ang ila mga pananom. Kangay na lang sang mangunguma nga si Felix nga malayo pa ang ginakuhaan sang tubig. Gani nagakinahanglan gid sang pondo nga tubig para sa iya mga pananom. Na timing na naman nga magdako ang tubig, ipunduhan tubig ang tlamnan para nga hindi mataman sinit lang. Kaya kung hindi mo punduhan, mabagtik man. Una na nga gindeklarasang pag-asa na 56 ka mga probinsya sa pungsod ang maapektuhan sa dry spell sa ikaduha nga simana sa Enero. Gani ginakabalakan sa mangunguma nga si Eduardo ang ginapatuman sa National Irrigation Administration nga rotational schedule sa patubig sa irigasyon sa ila lugar. Subong daw halos daw kayo nagawa ng tao di tubig. Igo kami batan tubig sa kasimana. Apang sunod sa Negros Occidental Provincial Agriculturist, magapakigsapol ini sa pumunuan sa NIA. Agud i-assess kung kinahanglan ang pag-reschedule sa rotation sa mga irigasyon. According to NIA, so far daw hindi pa maapektuhan kaya ang regular yung flow ng irrigation sa water ya tigilan. Talalupang doon nga nagnubo ang level sang tubig diri sa dam sa Bago City River Irrigation System. Gani ginerekomenda sa probinsya nga mag-stock sang tubig ulan, ilabi na sa mga talamnan nga nahamtang malayo sa irrigation system. Aileen Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition. Exciting! Katahom talento kakaalam ang ipasalida sang 12 tanan ka mga maanyag nga kandidata sa Miss Sinulog sa Kabangkalan 2024. Sa Sabado na, January 13 ang Talent Night sa Kabangkalan City Public Plaza kagang Coronation Night. January 18, 7 p.m. sa The Case Center. Diri maga-perform si Christian Bautista kag magaserbe nga celebrity judge si Billy Hackinson. Samtang alas 8 buwas sa gabi, January 12, makabanding sang fans sa Kabangkalan City Public Plaza ang cast sang Asawa ng Asawa Ko nga Sunday Raver Cruz, Martin Del Rosario, Lizelle Lopez, kag Jennifer Maravilla sa aton Kapuso Fiesta. See you there, mga kapuso! Mga kapuso, nadumduman nyo pa bala, pila nakatuig ang nagligad nga may dinagyang mascot nga gintawag kay Dagoy, ini ang balikanta upod kay Tess Ardalas. Magluwas sa tukaris ang drums. Hataw sa mga tribo nga nagapaindisindi sa Ati Tribes competition. Pero syempre, hindi madula ang smiling face kag energetic moves ang mascot sang diligyang nga si Dagoy. Isa siya sa mga nagalibot sa syudad, sakay sa float kagun kaysa sa dalan lang nagalakat ka naghalubilo sa mga bisita, bata man o kunti gulang. Basta dinagyang si Dagoy nagadagyang man. Simbolo siya sa isa ka bata nga ating nga masinadyahon kag positibo sa pangabuhi ano man napapanghangkat sa panahon. May headdress si Dagoy. May itomi nga panit nga ginhimo nga dark brown sa 2008. Kag sa masami, nakasuksok man sa ati costume na inlain kada tuig.
Nabala mo na ba kapuso ang isang Disyembre 2004, ginpakilala si Dagoy sa The Fort Taguig. Kag sang Disyembre sa parehong tuig, ginpakilala naman ini sa mga Ilonggo. Tuig 2019, sang ulihi nga nakita si Dagoy sa Dinagyang. Pero ang iya kasadyang dala sa mga bata mano kung tigulang, mga turista nga Pinoy mano kung dumulong, wala sang kapareho kang magapabilin tubdob sano. Pes or Dallas para sa GMA Regional TV Early Edition. Zen, mga kapuso, hindi malaing nga tag sa may kalamidad. Hatagan naton sa financial assistance ang mga apektado. Apang, mas maayo pagid kung sila ang matudluan sa mga pamaagi kuntikang kung paano mangin resilient. Madali makabangon, tag sa mang-igo ang kalamidad. Insakto ina Adrian sunugani kay ana US President Gerald R. Ford, real assistance is to help people to help themselves. We can't do everything for everybody, but there is room for all who try to make it. Kung ang pumuluyo ang handa sa anuman nga hitabo, malikawan ta pa ang dako nga kahalitan nga tugas sini. Mga puso, maraming salamat sa pagtutok diri sa amin sa GMA Regional TV Early Edition of Danay Kitalin Lunes, tugto Biyernes. Mahimo nyo nga malanta ang aton episode sa www.gmaregionaltv.com. Kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si Zen Kilantang Sasa. Kag ako naman sa Idan Prietos, bugos ng puwersa para sa mas dako nga misyon, kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Good morning! Halong!